Ano sa totoo lang, walang biro ito ha. Dahil kay Libayan na open yung mata ko. Walang biro. Sobra dahil kay Libayan sabi ko, dahil sa tao na to, ayoko maging katulad niya. Oo. Kasi si Libayan, walang nakitang tama, puro mali. Ay, opener siya eh. Totoo. Kahit nga yung tama, binabaluktot niya pa para maging mali eh. Sabi ko talaga sa sarili ko, eto walang biro to. Lord, ayokong maging ganun ha. Yung kahit may nakikita ka ng tama dahil kaaway mo lang yung tao, dahil hindi mo lang binoto yung tao, dahil hindi mo kursunada yung tao, palalabasin mo siyang mali. Diba? Naintindihan niyo ibig sabihin? Huwag ganun. Kaya nung sinabi ko, nung nakita ko si Liba, ayoko ng ganun. Kasi ang purpose lang niya views eh. Dumami yung views. Yun lang yung purpose niya. Hindi naman niya purpose. Ang daming mga senador na may magandang ginawa, hindi niya pinupuri eh. Pero pag sumablay, babanatan niya kagad. Bakit? Kasi nga, hate views ang habol niya. Natuto siya kay Rendon. Marami talagang sablay dito kay kay Libayan. Kaya sabi ko, ayoko maging ganyan. Pasensya na kung gusto ninyo na maging ganyan, ako hindi. Labas ako diyan, ha? Ayun. Hindi kasi nga isipin niyo na maigi to, ha. Bakit meron tayong mga Rendon? Bakit? Sa tingin niyo trip lang ni Rendon yung ginagawa niya? Hindi. Tanungin niyo sarili niyo, bakit meron tayong mga Rendon sa social media? Trip lang niya? Wala lang, trip ko lang mang buraot, ganun. Hindi. Kasi gusto niya sumikat. Dahil sa pagsikat may kakibat na ewan ko kung paano niya i-market. Branding yan eh, branding. Oh. Kung meron tayong Rendon at meron ganyang example, meron din tayo ngayon dito sa pagbablog, si Libayan. Si Rendon at si Libayan pareho ng style. Pansinin ninyo. Sa totoo lang, tanungin ko kayo, sa mga talagang matagal nang nanunood kay Libayan, bakit biglang naging politika si Libayan? Out of nowhere, biglang naging politika siya. Oh. Kasi nga nakita niya, nung natalo siya, yung nagkaroon ng issue tungkol sa, di ba naging abogado siya nung dating asawa ni Tulfo? Nakita niya nagkaroon ng traction eh. Nakita niya nagkaroon ng engagement. Eh dati, para siyang tanga eh. Na hindi pinapansin sa social media eh. Hindi, para lang, hindi ko naman sinabing tanga, para lang. Bakit? Nagpapaliwanag pero hindi mo maintindihan yung sinasabi. Kaya hindi siya pumuputok nun eh. Oh. Kailan lang siya pumutok? Noong nagkaroon ng awayan between him and Rapi Tulfo. Doon, nagkaroon ng engagement yung channel niya. Naintindihan nyo ibig ko sabihin? Eh bakit ngayon? Ngayon, ganyan na siya. Bakit to na biglang ganyan na? Eh kasi nga po, dahil sa engagement niya, mukhang nawili siya. Nakita niya eh, uy, pag sikat ang binanata, no? May engagement ako. May viewers ako. So sinunod niya si Robin Padilla. Oh. Sinunod niya si Bato. Kasi alam niya mga sikat eh. Pag hindi sikat, hindi siya papansinin. Diba? Eh ano naman sa kanya kung marami siyang haters, marami siyang bashers. Wala siyang pakialam, makapal ang mukha niya eh. Totoo naman, makapal. Eh, yun nga talo ka na. Pinagpipilitan mo pa rin panalo ka. Anong tawag mo dun? Makapal ang mukha. Natatawa nga ako eh. Hindi sila makapag-move on dun sa debate. Tapos ang sinasabihan pa nilang ampalaya daw, etong grupo nila Melo Yap. Sinasabihan nila ampalaya. Pero sila, hindi makamove on ni Atty. Claire. Nag-comment na nga ako dun eh. Sabi ko, huy, mag-move on na kayo, tapos na yung debate. Ano pa ang ano nyo dyan? Talagang ginajustify pa nila yung pagkatalo ni Libayan. Ano ba naman kayo mga abogado kayo? Talo na eh. Pipilitan nyo pa. Hindi, binibigyan pa nila ng mas malalim na kahulugan kuno yung pagkatalo ni Libayan. Huy, move on na kayo.
Attorney Claire, at saka Libayan. Move on na, talo ka na Libayan, talo na. Totoo naman di ba? Walang biro ho. Nag-guess pa talaga at gina-justify pa nila. Nakesyo, hindi, lang naman to, ganto. Tapos na gusto pa ng part 2. Yan, gusto ba pagkakitaan yun? Sabagay, sabi nga ng mga followers doon, dumadami na viewers. Hindi nakita niyo yung mga comment doon? Tingnan mo na, dumami viewers. Kita mo na. Alam natin kung anong target nila doon. Viewers. Sabagay. Hindi, nakita nila yan Nakita nila yan dahil, di ba, yung mga katulad nila Atty. Topacio, nila Gadon, mga sikat, mga maiingay sa social media, sikat sa social media. Kaya tuloy, ewan ko kung ginagaya ba nila. Si Atty. Claire, nagkaroon lang naman ng engagement siya mula nung nababanggit ni Libayan di ba? Alam mo, Atty. Claire, sayang. Wag mong sayangin yung pagiging abogado mo. Kasi pagka dikit ka ng dikit kay Libayan, alam mo, ito babasahin ko sa inyo ito May babasahin lang ako sa inyo. May nagkomento tungkol kay Libayan. Hindi ko na lang sasabihin baka mamaya awayin na naman niya. Ito. Sabi sa akin, Attorney Freddy Villamor was one time a collaborator in some big cases of our companies. He is a good friend and I worked with him long time ago. If he can still remember me, he handled big cases and is a big-time lawyer. And you cannot compare him to this Libayan guy whose logic is atrocious. Atrociously faulty. Hindi ko tuloy mabanggit. I don't know how this Libayan can be a lawyer. He does not deserve the appellation of attorney. He cannot argue straight. Libayan is totally incomparable to Attorney Villamor, an authentic lawyer. If Libayan were a prophet, he is exactly what the Bible calls a false prophet. In the vernacular, he is bulaang propeta. Abogado ito. Bulaang propeta pala ito si Si Libayan Di ba? Sabi nito ni Comicsman, may podcast interview kami ni Fiscal EJ Banatbay. Check it out. Ay. Sige. Interview nyo kay Fiscal. Oo nga, si Fiscal ayaw magpa-interview sa akin. Natatakot si Fiscal Baka siguro ayaw niyang mapahamak. Kasi alam mo, kaya nga hinahangaan ko kaya nire-respeto at hinahangaan ko to si Fiscal EJ. Ilang beses ko na itong sinabihan na through a person na ma-interview. Alam mo, lagi niyang response, ayaw niya na yung interview ko going towards against Libayan. Nagigets nyo? Ayaw niya. Sabi nga niya, kung pag-interview, wag na tungkol sa debate, wag nang kasi nga, alam mo yun, tapos na yung debate, talo na si Libayan Ba't pa natin kailangan anuhin? Diba? Tapos, talaga, kaya nga alam mo, respetado ko yung mama Maniwala kayo. Kaya hindi na ako nag-i-insist Diba? Bakit? Kasi baka mamaya ako pa magpahamak sa kanya. Alam mo naman yung mga dila kong madulas. Balakata kong bibig, di ba? Baka mamaya may matanong ako sa kanya na mapahamak siya sa isasagot niya. Pero alam ko naman kaya niyang kontrolin yung sarili niya. Pero kasi professional yung mama at fiscal yung mama Mahirap na, sabi ko, wag ko na lang tsaka, unless meron ako itatanong tungkol sa batas, di ba? Pwede namin pag-usapan tungkol sa batas. Kaya lang baka mamaya madulas ako kay Libayan Kasi hindi ko talaga matanggal sa yung kapalpakan ni Libayan. Parang si Libayan talagang epitome of false prophet. Ika nga. Hindi talaga naman Para siya talagang false prophet. Alam mo yung prophet? Yung may sariling saan ka nakakita na may sariling batas? Alam mo yun? Hindi. Ito yung binasihan niya dun sa debate, yung sarili niyang sulat. Kaya ka nga nakikipag-debate. It's because you're trying to prove something from the law na ito yung sabi ng batas. Ano binasihan mo? Yung sulat mo.
Talaga, alam mo, perfect. Perfect yung pangalan ng kanyang channel. Batas natin. Oo nga, batas nyo lang yan. Tama ka dyan. Akuin mo na yan. Batas natin. Batas nyo nga. Dahil yung batas ng Pilipinas, ibang-iba sa batas mo. Kaya talaga ito si Libayan.